Sa lawak ng sakop ng Bagyong Christine, ramdam ang epekto nito sa buong bansa. May lugar na abot leeg ang baha at may mga hayop na stranded sa taas ng tubig. Ang sitwasyon sa ilang probinsya tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa Dahit Camarines Norte, dinig na dinig ang tila dagundong ng malakas sa hangin. Sinundan pa yan ang matinding buhos ng ulan. Sa lakas ng bugso ng hangin, iwinasiwas pati sanga ng naglalakihang puno. Sa Sorsogon, malakas ang agos ang bahang lumamon sa mga kalsada at pinasok ang maraming bahay. Kanya-kanyang bitbit na may sasalbang gamit ang lang residente, lalo't tuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig. Sa ilang barangay nga, halos abot leeg na ang taas ng tubig. Kasamang lumikas sa ilang residente ang mga alagang hayop. Ang kalabaw namang ito sa Virac, Catanduanes, na-trap sa gitna ng tumataas na tubig malapit sa ilog. Sinusubukan naman daw ng kanyang amo na mailis siya roon bago patuluyang tumaas ang tubig, oras na bumuhos ulit ang ulan. Sa bayan ng San Miguel, 4 na barangay ang isolated din. May umapaw ring spillway sa bayan ng Virac. Bagamat malayo pa sa inaasahang pagdaan ng bagyo sa Ilocos Region, nakakaranas na ng mga pagulan ang ilang bahagi ng Ilocos Norte. May binahang paaralan sa Abulog, Cagayan. Sa Isabela, inanunsyo ng National Irrigation Administration o NIA ang pagpapakawala nito ng tubig sa Magat Dam Reservoir ngayong araw. Kabi-kabilang pagbahari ng naitala sa Tagbilaran, Bohol. Ang ilang residente at motorista napilitan ng sumuong sa baha. Good morning. Abot din sa Mindanao ang epekto ng trough o extension ng Bagyong Christine. Gaya ng nangyari sa National Highway na ito sa Libungan, Cotabato na may sulang ilog na dahil sa tindi ng baha. Sa bayan ng Pigkawayan, nalubog din sa baha ang maraming bahay. Tuloy-tuloy naman ang monitoring at paghahanda ng gobyerno sa pananalasa ng Bagyong Christine. All units have been mobilized. All local government units have been informed. Maraming predictive models siya. So, as unpredictable as the weather goes. But no matter where it will pass, all local government units, all civil defense units have been alerted and I think we're prepared. Inirekomenda ni rin daw ng DILG ang pagkansela ng mga klase sa buong Luzon hanggang bukas. We advised all local government units to suspend classes in the entire Luzon seaboard. Buong Luzon yan. And that goes also with canceling all seacraft from traversing the Luzon area. Naka-red alert ngayon. This is our highest alert just to make sure na nothing is left to chance. Nagka-problema rin sa supply ng kuryente sa ilang lugar sa Quezon at Eastern Visayas dahil sa masamang panahon. Ina-assessa ng NGCP ang epekto ng bagyo sa kanilang mga pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.